overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. The Philippines Davao branch natin. That's located inside People's Park. So kung pupunta kayo People's Park, makikita nyo yung future building namin. So by this year, lilipat na kami doon. So 5-story building yan. So from top, pero ngayon, ano na kami dito, temporary located na. From thousands of objects before na dito sa yung But don't you worry, pwede po kayo mag-take ng photo and video para we will use lang ng camera. You can also touch some of the objects except sa mga paintings. Okay, so 50 objects lang pero making sure na lalabas kayo dito na marami dito. Okay, anyway, so yung nga pala yung legacy niya natin sa Litan Rowan ni Pepe. Ang mga kapatid, sabi ko kayo ng isang museum po ng Davao. Ang pinamagatan niya the soul of the great city of Davao. Okay, showcasing the rich of history, culture, and heritage of the city. So free admission tayo. And since after completion, you have a free tour guide when it is ready. Not ready sa chat, not ready. Right, so let's start here. Dito na tayo. Yun na, hindi dapat sinabi mong may bayan. Ako kasama ng bayan. Po? Dito po tayo. Hindi mo kinutsada eh. Okay, anyway, sa mga first timers sa Davao, sino? Pakitaas po yung kamay. Lahat. So dito po, pag-usapan natin kasi maganda to. Mga first timer pa lang po sa Davao. 1/4 lang yung exam natin mamaya after. Okay, anyway, no, palakpakan muna natin yung mga first timers. Kasi lahat ng mga first timer, pag pumupunta sa Davao, binibigyan namin ng libreng durian. Wow. Parang hindi natuwa ha, parang hindi kumakain ng durian. Lamang sa Davao. Parang hindi kumakain ng durian. Very much appreciated yun. Kahit bigay mo sa akin lahat. Okay, so durian fruits talaga yung binibigay namin. Pag masalunyo daw sa inyo na. Okay. Anyway, welcome to the durian capital of the Philippines. More than 90,000 metric tons every year ang na-harvest namin dito. So pinamagatan kami yung durian capital of the Philippines. Maraming pagkilala si Davao. Kinikilala din as a fruit basket of the Philippines. So pag sinabing fruit baskets, pinamumugaran ng mga tropical fruits po ang Davao, no? So ano-ano itong mga prutas like rambutan, mangustin, marang. mangga. Pero anyway, off-season po ngayon kaya off-season din yung presyo. Meron siya pero hindi siya gagano kamura. Pag 3rd week of August until October, I'm sure mabibili niyo sa murang halaga. Mag-start siya 25 to 35 per kilo. Mangustin, durian, marang, lahat. Halos ikamimigay na lang, no? Pag dito kayo sa season of fruits, no? Kaya pinamagatan kaming fruit basket of the Philippines. So maraming pagkilala si Davao. Kinikilala din as a cultural melting pot of the Philippines. So pag sinabing cultural melting pots, hindi lang prutas but also culture, no? Pinamumugaran din kami dito sa Davao. Ito pa lang, 11 distinguished existing indigenous group po ng Davao City. May kanya-kanyang identity. So that means busog na kami sa kultura sa 11 tribo na nag-exist dito sa Davao. You heard it right. We have 11 existing ethno-linguistic indigenous group. Native and Muslim, nandito pa rin sila. Even their tradition and culture na preserved pa rin until now. Kaya we are considered as a cultural melting pot of the Philippines. Buti pa nga sila no, nag-exist. Feeling nga sa akin, wala na. Okay, anyway, so Native and Muslim, we have 5 recognized coming from the Native, mga mountain dwellers people. So that means they're living to the mountains, pero part pa rin sila ng Davao City. No? Sila yung Matig Salug, Tagabawa, Ataba, Gobok, Plata, and the Ubu, Malubog. And we have 6 recognized coming from the Muslims. These are the Kagan, Maranao, Iranun, Sama, Maguindanao, and Taosu. So each group may kanya-kanya silang identity, culture, dialect, and practices. And even their places, no, or saan sila naninirahan dito sa Davao, nag-form din sila ng group kung saan sila akma na naninirahan. So makikilala mo sila kung, oy, dyan siya naninirahan, so dyan sila sa Marilog, a particular dyan sila yung mga Matig Salug. Okay, so like for example, Tagabawa. So Tagabawa means the people of the south. So sila yung particular sa southern part po ng Davao City and most especially naninirahan sila sa foothills po ng Mount Apo. No? So yung nag-attend si Ma'am Inday Sara Duterte sa first zona ni President Bongbong Marcos, di ba nag-wear siya ng tribal attire? Dito po siya nanghiram sa Bagobot, Tagabawa. Sa second zona po ni President Bongbong Marcos, Muslim naman ang hiniram niya. Dito siya nanghiram sa Maguindanao. Okay? So, ine-represent niya yung native and Muslim po na nag-exist dito sa Davao. Hindi niya lang kaya maisa-isa, no? Nag-represent lang siya sa native, nag-represent din siya sa Muslim because Davao is also rich of history and culture. Okay? So again, we have 11 existing ethno-linguistic group considered as the first peoples of Davao before the Spanish came.
Okay? So, ma'am, sir, ma'am, babae, platanan, lahat po na kultura na gusto nyo ma-immerse, 15 minutes away from here, pwede nyo po mapuntahan yung Magsaysay Park. So, Magsaysay Park, makikita nyo doon yung tribal houses ng 11 tribes ng Davao City. Life-size houses, kung saan pwede nyo ma-wear yung mga tribal attires nila. For 50 pesos para masuportahan nyo yung mga tribes. Mura lang yan, kalahati lang ng 150, no? So, pwede kayong mag-wear ng tribal attire para makita nyo yung mga itsura nyo kung bagay ba ako maging Muslim, bagay ba ako maging prinsesa ng mga native. Okay? So, sila yung 11 tribes. And we are the only city in the Philippines na nagtalaga ng deputy mayor kada tribo. So we have 11 existing tribes and we have also 11 deputy mayors. And they are politically appointed by the mayor of Davao, headed by Rodrigo Duterte, nung umupo siya as a mayor in 1988. So unang pinansin niya ang tribes po ng Davao City para ma-organisa. So we have organized and then recognized tribes po dito sa Davao. So again, despite for differences dito sa tribo, nagkaroon ng harmonious relationship. Yan yung magandang yung tinatawag na initiative po ng local government of Davao. So whatever concerns of each group, ang representative na lang itatap para siya magdi-disseminate sa grupo niya kung anong good news coming from the city mayors po ng Davao City. So here in Davao City, nagkaroon kami ng unity in diversity. So native ka man, Muslim o Christian, anong kultura mo at paniniwala, nagkaroon kami ng magandang relasyon. No? Yung tinatawag na unity in diversity of Davao City. Okay, and that's the Kadayawan Festival na sineselebrate namin every 3rd week of August. So balik kayo, 3rd week of August kasi not only the beauty and then the culture of Davao but also the fruits. No? Yung fruit basket. Okay, so pakilala mo kung nga pala, hindi po si Coco Marti. Kala ko nga eh. Hindi din si Tanggol. Siya po si Elias Lopez. Elias Lopez is the first full-blooded Bagobo mayor ng Davao. Product of UP Diliman and a lawyer by profession. Ang kauna-unahang indigenous po na naging mayor sa Davao. The father of Araw ng Davao Celebration and the father of Kadayawan Festival Celebration. Alam niyo ba ang Kadayawan, it used to be known as Pahinungod. Pahinungod yan yung tinatawag na ritual po ng mga lumads kung saan nagpapasalamat sila sa magandang ani. No? But later on, through Elias Lopez, change niya yung Pahinungod into Apu Duwaling celebration. Apu Duwaling, that's coins the 3 icons po ng Davao. Apu, Durian, and Waling-Waling. Then later on, 1988, by Rodrigo Duterte, change niya ang Apu Duwaling into Kadayawan celebration because it's a celebration of as a whole, no? Bountiful harvest and a richness of culture dito sa Davao. Okay, let's move forward. Tangkulo nga pala, lahat po ng mga indigenous all over the Philippines, they're just wearing a headdress. And headdress is a symbol of leadership. So, makikilala mo yung bagani or warriors ng tribo sa pamamagitan ng headdress. Ito ay tangkulo, particular po sa mga Bagobo. Meron siyang tuft ng yarn, sequence and beads together with this horse strands ng kabayo o ng strands ng hair, no? Ng kabayo. Kung saan nilalagay siya sa top ng tangkulo. Nagpapatunay yan sa bilang ng nakatay nila as a warriors. So, isang tao, isang strands, no? Bundle ng strands ng hair ang nilalagay. So, some of the indigenous group, nilalagay nila sa kalasag or sa shield nila. But sa mga Bagobo, dito nilalagay sa tangkulo. And this is also kabil. It's a textile made of abaca fiber. They use this to store ingredients ng mama o nganga. Familiar ka sa nganga? So, ito yung itsura. Ayan nga, oo. Yung mga warriors, every time naglo-long journey. Nut. Yes, betel nut. In English, betel quid chew. No? Betel nut quid chew. Okay, so nganga or mama ang tawag dito. Yes, so ano nga bang interpretasyon nyo sa nganga? Pangatanda, yes. So ano kayang benepisyon? Pampapulalang bunganga. Pampatalong nganga. Pampatibay, nicotine. Very good, perfect, no? Pampatibay ng ngipin, nicotine. At saka pampatibay, yung ano pa? Yung ano pa yun? Pampakulay. Pampakulay na bibig. Okay, anyway, so perfect yung nicotine because the nganga is a stimulant drugs po ng mga native and Muslim. So that means meron siyang psychoactive ingredients na makukuha. So that means pag inaantok ka, pag in-intake mong nganga, nabubuhay ka ulit, no? So parang kung sa ano lang, chemical lang, parang shabu, kumbaga, no? Pero ito, organic to. Galing to sa ano, sa areca palm seed, sa areca palm tree, no? Kinukuha nila yung nut. Ito yung nilalagay doon sa leaf. Ang leaf yung tinatawag na ikmo, the wood. Yes, sa amin dito ay buyo, no? Yan yung wrapper. Ma'am-in. Ma'am-in din sa iba, bago yan.
Yes, apog. Apog. Ito yung pampatibay ng ngipin because this is calcium hydroxide, Apog. no? Pampatibay ito ng ngipin. So, may nut, may apog, syempre yung leaf, yung wrapper. So, irarap mo, tapos ngunguyain mo. Once na makuha mo na yung lahat ng texture, doon mo na idudura. Yes, so hindi mo siya nilulunok. Parang chewing gum, no? Once na makuha mo yung texture, doon mo siya idudura. Parang binigay mo lahat yung love mo sa kanya, pero idudura ka pa rin. Hindi, joke lang. So, anyway, so this is a traditional betel quid box, no? Nilalagay dito yung nga ganyan nila binibigyan ng importansya because sa Native and Muslims, it's a traditional rites of passage to them. So that means, pag may namatay, may social gathering, may kasalan, present to palagi sa ritual. And alam nyo ba, ito po'y, kumbaga, nagsisimbolo ng friendship way back then. If you go to the tribal houses ng 11 tribes ng Davao, they just offer you inganga o makmak. Sa atin ngayon, kapi ka muna, ano ka muna, merienda, no? Pero sa kanila nung una, ino-offeran ka ng nganga, no? So that's how they cement friendship. That's showing that they are peace-loving people of Mindanao, particularly Davao. So it symbolizes royalty. Buti hindi tayo pinagyaman. At ito naman, yung tinatawag na traditional food tray, no? Ito yung tinatawag na talam. Yes, mas malaki, mas sosyal sa mga royal blooded family sa Muslim community. Mahirap mag-serve yung waiter dyan. And ready na po yung dyan nilalagay yung pagkain, pero yung pagkain na hindi nilalagay directly, nilalagay pa rin sa bowl, ginawa lang siyang tray, no? So that's the traditional betel, yung tinatawag na food tray. And this is the traditional, yung tinatawag na decorative container sa mga royal blooded family sa Muslim. So dati ginagamit to nila to store yung tinatawag na gift o dowry. Para pag maasawa mo yung babae, syempre magto-turn over ka ng dowry. Ginagamit nila to as a dowry storage. But nowadays, ginagawa nilang decorative container. And barong and kalisiko, these are the weapons that they use, no, to protect the land of Mindanao against from the Spanish colonizer. So that's the single blade weapon and the double blade weapon. Ito yung tinatawag na kris. Ang single blade, ito yung tinatawag na barong. So medyo mabigat to. So isang hampas lang kayang putulin yung kamay mo diretso. Ito naman double blade. So kaya ka dalawang ganun lang, slice lang, pwede siya maano na. So ano pa rin, matulis pa rin yan at saka sharp, no? So ginamit yan ng isang leader ng ruling chieftain ng Davao way back then na si Datuk Mama Bagu. Datuk Mama Bagu, it's a half Maguindanauan and half Tausug, a brave Moro warrior who defended the land of Davao against from the Spanish colonizer who came here in the late 1800s. Alam niyo ba kung may Battle of Mactan Cebu, meron ding Battle of Davao? It was between Datuk Mama Bagu and Don Jose Cruz de Oyanguren. But everyone, hindi po ninyo narinig sa Philippine history to because the Spanish came here late. No, in the Philippines, Davao is the last unoccupied territory all over the Philippines. Did you know that the founding of Davao as distinct geopolitical entity came only during the last 50 years of the 333 years of the Spanish sovereignty in the Philippines? So that means sa 333 years na pananakop ng mga Espanyol, hindi po nila napasok ang Davao. Ay, talaga. Nag-ikot na ba kayo? Ilang days na niyong... Maraming IPs, more IPs. Yes, that's why we have 11 tribes, both native and Muslim, who fight always for resistance kasi hindi nila napasok-pasok. Actually, yung mga Spaniards, there's a lot of attempts to go to Mindanao, especially Davao, but umabalik sila sa pinanggalingan nila because we have strong resistance, especially sa mga Muslim, no? So hindi nila napasok-pasok ang Davao. So but in 1848, nagtagumpay si Don Jose Cruz de Oyanguren. But ma'am sir, anyway, pakinggan natin, no? Babalikan natin yung kasaysayan muna.